Ito ang pang-14 na araw ko na pag-ikot sa buong Pilipinas. Mula sa Lawag, pinadyakan ko ang mga ahon ng kalsada sa katirikan ng araw. Hanggang sa pasukin ko ang bayan ng Bacara. At mula sa bayan ng Bacara ay pumadyak ako ng 10 kilometro hanggang sa marating ko ang bayan ng Pasukin. At malamang napapaisip kayo bakit lahat ng bayan binabanggit ko. Kasi gusto ko lang malaman nyo na ang takbuhan kong ito ay totoo. Yung tipong magdadala ka ng sakyan at isasakay mo ng bisikleta mo at kapag malapit ka na, doon ka magpapapadyak. Yung kuwari pumadyak ka ng Manila to Bicol, yung pala yung sasakyan mo, ipinat mo lang sa bypass ng Kamalig at doon ka mag-uumpisa pumadyak papunta ng Kagsawa. At sa bahay na yan, nakita ko ang isa pang 5 kilometer post na panahon pa ng Kastila. Dati 3 pa yung 5 kilometer post na yan. Ang nangyari naman sa isa, sumalpok ang isang pampasaherong bus sa harapan mismo ng kilometer post. At yun ang dahilan kung bakit natibag ang isa pang kilometer post. At ayon pa sa mga nakausap ko, marami na nagtangkang buwagin ang kilometer post na to para malaman talaga kung may ngito ba sa loob. Pero lahat na nagtanga na buwagin ang kilometer post na to ay nagkasakit. Hanggang sa umabot na nga ako sa sentrong bayan ng Pasukin. Madadaanan nyo rin dito ang hile-hilerang nagtitinda ng mga asin, toyo at iba pang condiments. Mananawa kayong kakapadyak rito kasi mahaba itong bayan na to, 35 kilometers ba naman. Maya-maya pa, nasulyapan ko na rin sa wakas ang malawak na dagat. At nang makalabas na ako sa bayan ng Pasukin, pumasok naman ako sa bayan ng Burgos. Nadaanan ko rin ang isang bagong tayong military base camp. Ito ang bagong atraksyon na dinarayo ngayon dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Walang entrance fee, ang gagawin nyo lang ay isulat ang pangalan nyo sa logbook. Cape Bujidor Military Base Camp ang tawag sa lugar na to. Iba-ibang mga sasakyan na panggera na nakadisplay lang sa harapan ng kalsada. May jet, may mga kanyon, mga tangke at marami pang iba. At sabi sa akin ng mga sundalo na nakausap ko, ang lahat ng yan ay nagamit noong Marawi Siege. May 23, 2017 nang sumiklab ang gera sa Marawi. Ang labanan sa pagitan ng Mauti Group at mga militar. At ang talagang pakay ng mga militar ay mahuli si Isnilon Hapilon na leader ng Mauti Group. Maraming mga inosenteng sibilyan ang nadamay sa gera, yung iba na walang panang tirahan. Ang isang dapit hapon, sisikat ang araw sa isang bagong ngayon. Hindi kulay ang kailangan upang magkaisa. Pula, puti, asul, dilaw, Minsan napapaisip tuloy ako, bakit kailangan pa mangyari ang gera kung pwede rin bang daanin sa masusing usapan? Bakit kailangan may magbuwis ng buhay at mawalan tirahan? Bakit kailangan pa natin magpatay ang mga Pilipino? Isang lahi lang naman tayo. Alam ko wala ako sa posisyon para questionin kung ano ba talaga ang pinaglalaban ng radikal na grupong Mauti Group. Pero dahil nga tayo ay demokratikong bansa, lahat tayo may karapatan. Sa susunod naman sana, bago kayo magdeklara ng gera, isipin nyo muna ang mga inosenteng mamamayan. Lalong-lalo na ang mga bata. At dito nagtatapos ang pang-14 na araw ko na pagpadyak mula Pasig paikot ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa panonood and God bless. Anyway, thank you nga pala kay Ate Grace at kay Dakman. Maraming salamat sa tulong nyo, sa pag-Gcash nyo kanina sa akin. Thank you so much. At kayo guys, pwede rin kayo mag-Gcash sa akin. Tulog nyo lang sa paglalakbay ko.